1 John 2:3-6. Nakakatiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. At anong mga utos yan? Na ibinigay at nilinaw through Jesus. And that is our addition to the verse. Paglilinaw, kasi maraming utos din eh. Sa Bible, ang dami-daming utos. May mga utos na pinahayag ni Moses, bagay sa kanilang lahi, sa kanilang panahon, sa kanilang pangangailangan. Pero maraming mga utos na yun ay inalis na ni Jesus. May minodify, tulad sa Sabbath. So, okay ka pa rin mag-Sabbath, pero okay din na hindi. Sabi niya, Sabbath was made for man, not man for the Sabbath. Hindi na masyadong mandatory tulad ng panahon ni Moses. May mga hindi ka pwedeng kainin noong panahon ni Moses na sinabi ni Jesus, ang totoo hindi naman mahalaga kung ano pumapasok sa bibig ng tao, kundi kung ano mga salitang lumalabas dito. So, naging lenient na, pero hindi naman ibig sabihin ay pwede mo nang kainin ng lahat kahit na masama sa iyong kalusugan, pero it doesn't harm your spirit anymore, maybe only your body. Sa pagpapatuloy ng verse, sino mang nagsasabing nananatili siya sa Diyos, ay dapat mamuhay tulad ng pamumuhay ni Jesucristo. Ubod ng linaw, sino man ang nagsasabing siya sumusunod sa Diyos, dapat ang sinusundan niya yung halimbawa, katuruan, at paglilinaw ng kahulugan ng katuruan ni Kristo. Si Jesus ang standard, sukatan, timbangan. At ang Bible ay dapat nagpapahesus ng ugali natin. Nagpapabait, hindi nagpapasungit. Sadly, there are many people na ang effect sa kanila ng Bible sumusungit. Nagiging palahanap ng kamalian ng kapwa, palahusga, laging galit, laging na-offend. Hindi dapat yun ang effect. Ang effect dapat, pampabait. Ano pang dapat na effect ng Bible sa atin? Freedom from oppressive, suppressive, and repressive un-Jesus teachings and practices. Sa religious doctrines, even in Christian doctrines throughout history, maraming katuruan ang salungat sa tunay na diwa ng katuruan ni Kristo. Mga katuroang nakakapang-api, nakakasakal, nakakapagpasikip ng dibdib. Mga katuroan na alam mong hindi mo magagawa pero nagpe-pretend kang ginagawa mo kasi baka magalit sa iyo ang ibang kapwa mo mananampalataya, and therefore it forces you to go underground with your reality and it forces you to become hypocritical, which Jesus does not want. Isa yan sa mga lagi na lamang na tinutuligsa ni Jesus, hypocrisy. Paano nagiging hypocrite ang mga tao? Kasi yung hindi nila kayang gawin, nagpe-pretend silang nagagawa nila para lang wag silang mapintasan, wag silang maitiwalag, pero hindi na yun ang totoo. At pag sinabi ni Jesus na dapat hindi pa ka-hypocrite, ibig sabihin din nun, dapat maging totoo ka. At kung maging totoo ka, hindi mo dapat ilihim ang katotohanan. Kasi pag sinabi sa iyo hindi ka dapat maging hypocrite, dapat walang punishment yung pagiging truthful. Yung pagiging totoo sa sarili, yung pagiging makatotohanan, pagtatanggal ng mga balat kayo. Pero kung paparusahan natin ang mga nagpapakatotoo o nagsasabi ng totoo o nagpapahiwatig ng katotohanan ng buhay nila, mapipilitan silang itago yun. Therefore, they will become hypocritical. Paano sasalain ang lahat ng katuruan? Kasi sa tinagal-tagal na isinulat ang Biblia ang libu-libong taon, tapos 2,000 taon na ng Christianity na nakasara na yung Bible, pero ang daming inimbento, idinagdag na mga turo ang simbahan, lahat ng iba't ibang mga Christian denominations, dahil sa response nila sa mga panangailangan ng kanilang panahon, ng history, ng buhay nila, meron silang mga ginawang policies. Paano yan sasalain? Use the Jesus filter. At yan, kung i-drawing natin, tulad ng drawing na ito ni Ed Davad, mga doktrina, mga teachings, mga kung ano-ano kaugalian, parang ihuhulog mo sa salaan, yung bistayan ng buhangin sa construction, di ba? Yung mga pino lang ang lalampas. So dapat yung lumalampas lang sa butas na korting puso, meaning yun ang puso ni Jesus. Yung mga teachings, lahat before Jesus and after Jesus, salain kay Jesus, at yung dadaan lang, yung ang effect ay loving, kind,
forgiving, accepting, yun na lang dapat ang maging pamantayan sa buhay. Kasi kung hindi natin gagawing salaan si Jesus, sayang naman ang pagpunta niya rito para lang siyang dumaan na hangin tas wala rin lang palang effect. Dapat siya na ngayon ang standard. Lagi nating sinasabi, meron tayong dapat na gawing desisyon. What would Jesus do if Jesus was going to make this decision? Meron tayong dapat na i-deal na problema. Paano i-deal yan ni Jesus? Meron tayong dapat kausapin. Paano yan kakausapin ni Jesus? Dapat si Jesus yung filter. Because all so-called Christian learning and activities should end in Jesus-ness. We become more and more like Jesus. Hindi pa nga ganun kadaliing gamitin ngayon yung word na Christian kasi ang dami ng kahulugan. At saka ang daming denominasyon na Christian din ang tawag. At ang dami mga turuan, mga doktrinang nagbabangga-banggaan even within the Christian community. Kaya hindi na masyadong descriptive at hindi na masyadong precise yung word na Christian. But when you say Jesus and Jesus-ness, you know that the standard is only one because Jesus gave only one law, and that is the law of love. So pag ipinagpipilitan sa iyo ng mga mahilig sa Sabat na hindi ka pwedeng lumabas ng bahay pag Sabat, hindi ka pwedeng maghugas ng plato, magtrabaho kasi Sabat, sasalain mo kay Jesus. Anong lalabas? Man was not made for the Sabbath, but Sabbath was made for man. And Jesus is the Lord of the Sabbath. Ibig sabihin ko ano yung loving, ano yung comforting, restful, useful, fruitful, yun ang gawin mo sa Sabbath. Kung ano man yun, sa sarili mong personal na buhay. Kasi pag pipilitan mo pa rin yung Sabbath na yan, legally, authoritatively, dogmatically, para namang hindi dumating si Jesus na sinabi na niyang, ang Sabbath ay para sa inyo, sa ikabubuti nyo. So kung ikabubuti nyo, huwag magpahinga ngayon, meron kayong gustong gawin, di yun ang gawin nyo, yun ang mabuti para sa inyo. Pag in-ignore mo yun, parang hindi namatay si Jesus sa krus at hindi nabuhay na muli. Kaya mahalaga na si Jesus ang gawing salaan ng anumang katuruan. Kasi maski sa Bible, may iba-iba ring pananaw. Halimbawa, si Paul sumulat sa mga kababaihan sa Corinth, pinagbabawalan niya magsalita sa church. Kasi sa particular church na Corinth na yon, ang gugulo ng mga kababaihan. Pero hindi ibig sabihin na yung utos niya na yun sa Corinth, utos siya sa lahat ng churches. Sa Ephesus, kung yung mga babae doon ay mga matitinot, hindi magugulo, hindi sila sakop ng utos na yon. Ni-universalize kasi lahat, pati kung gaano kahaba ang buhok ng babae, etc., etc. Samantalang yung mga sulat na yan ni Pablo, yung mga katuruan nila yun, may mga particular events and particular situations doon sa mga churches na sinusulatan nila na angkop yung katuruan na yun. But to universalize it and apply it to all people at all times in all places would become oppressive. Sometimes suppressive, sometimes repressive. Kaya importante na gagamitin ang Jesus filter. After all, what will be your problem with that? Si Jesus naman talaga ang Savior. Siya ang way, truth, and life. Galatians 5:1-4. Malaya na tayo dahil pinalaya tayo ni Kristo. Saan? Sa isang katerbang law ni Moses. Kaya magpakatatag kayo at huwag nang paalipin pang muli. Kayong nagsisikap na maging matuwid sa pamamagitan ng pagtupad ng kautusan, inihihiwalay ninyo ang inyong sarili kay Kristo at napalayo kayo sa kagandahang loob ng Diyos. So yun daw, nananalig na kay Kristo, pagkatas paghahalu-haluin niya yung teaching ni Jesus at yung mga dating kautusan ni Moses at ng kaugalian ng Israel, nagiging parang bulang lang na halo-halo. So kuminsan maluwag, kuminsan hindi. Kuminsan yung papayagan ng ganitong uri ng activity, kuminsan hindi. Kasi nga ang dami-daming naipon na kautusan na angkop sa panahon nila, pero hindi laging angkop sa lahat ng panahon. Kaya si Jesus, pinalaya ang mga tao mula sa mga batas na yon na wala na silang inatupag maghapon kundi sumunod sa sangkaterbang batas. Sakalan sila, hirap na hirap din sila sa buhay. At pag nagkamali sila ititiwalag, sila ihuhusgahan, babatuin hanggang mamatay. Doon pinalaya ni Jesus sa mga tao. At sabi, pag pinagpipilitan nyo pa rin na maging katanggap-tanggap sa Diyos dahil sa pagsunod nyo sa lahat ng mga kautusan na yan, lumalayo kayo sa ribing regalo ng Diyos na pagpapatawad dahil pinipilit nyong gawin, yung gusto nyong gawin, hindi rin kayo napahinga. Parang yung lagi kong binibigyan na example na isang lalaking naglalakad sa tabi ng kalsada, may buhat-buhat na napakabigat na sako,
May dumaang isang lalaki nakasakay sa pick-up, naawa siya sa naglalakad na to na may buhat, pinasakay niya sa likod. So sumakay naman ng lalaking may buhat na mabigat na sako, pero nung lingunin sa rearview mirror noong driver, yung pasahero niya sa likod, nakaupo nga doon sa pick-up, pero buhat pa rin niya yung sako. Ba't pa siya sumakay? At yun, exactly, yung pagpapalaya ni Jesus. Pinasakay ka na para huwag mo nang buhatin. So huwag mo nang buhatin. Sabi, pinalaya na kayo eh. Bakit malaging yang ang pinagpipilitan nyo? Yan ang panukat nyo sa kapwa, sa inyong sarili. Lagi kayo nagigil tuloy. Lagi kayong kulang at lagi din kulang ang kapwa. Kaya lagi kayo nagpaparusahan, nagbabatuhan. Kasi inilalagay nyo ulit ang sarili nyo sa pagsunod sa mga kautosan na pinalaya na kayo ni Jesus. At pag ipinagpilitan nyo yan sa buhay nyo, si Jesus sa inyo tinatakwil. Hinihiwalay nyo ang inyong sarili sa kabaitan ng Ama na ipinapahayag sa pamamagitan ni Jesus na tumatanggap, nagpapatawad at isang batas talaga ang ibinigay, magmahalan kayo. Ano pang dapat na effect ng Bible? Dahil kay Jesus, emotional rest, peace, and serenity. Pagka alam mo na tinatanggap ka ng Diyos, minamahal ka niya sa kabila ng lahat, doon ka palang mapapahinga. Pero pag ang nakatanim sa utak mo ay yung law ni Moses, hindi ka mapapahinga. Kasi every minute, every hour, every day, nabe-break mo yon. So, pagka ikaw ay talagang tinatabla ng pag-ibig ng Diyos through Jesus, hindi ka lalong guilty, hindi ka laging fearful, hindi ka laging anxious, hindi laging mayroong strife, at hindi ka laging performance level. Ganon kasi ang marami sa religion performance level. Panay yung pagkukunwari, okay na okay kahit hindi. Mayroon pa nga namatayan, ayaw magpahalata ng lungkot. Kasi yung mga ibang kapatiran, pagka umiiyak ka, di ba Christian ka, ba't ka umiiyak? Ganon. So Christian ako, namatay ang nanay ko, asawa ko, hindi ako malulungkot. So yung iba in denial, yung iba nga tawa pa ng tawa. Pero alam mo, hindi totoo yun, hindi makatotohanan. Kasi meron tayong mga hindi makatotohanan na expectations. Christian ka na, natatakot ka pa sa gagamba. Christian ka na, natatakot ka pa sa, meron ka pang triskaidekaphobia, fear of the number 13. Meron ka pang ganito, may phobia ka pa. So iba, nagpe-pretend tuloy, pero hirap na hirap. Kaya na sinasabi nating oppressive, suppressive, repressive effect. Pagka hindi natin naintindihan yung pag-ibig ng Ama sa pamamagitan ni Jesus. At yung kapahingahan na yun is possible only when accepted and loved the Jesus way. Ang kapahingahan na yun para sa atin at para sa ating mga kapatiran ay pwede lang mangyari kung nagtatanggapan tayo sa isa't isa kung paano tayo tinatanggap ni Jesus. Matthew 11:28, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Yan ang pangako ni Jesus. Mapapahinga ka ba kung lagi kang inuusig? No. Mapapahinga ka ba kung lagi kang kailangang mag-pretend? No. Mapapahinga ka ba kung lagi kang pinaghahanapan ng perfection? No. So pag sinabi ni Jesus na lumapit kayo sa akin kasi pagpapahingahin ko kayo, ibig sabihin, hindi ko kayo hahanapan ng mga hinahanap sa inyo ni Moses. Kasi imposible kayong mapahinga pag hinanapan kayo niyan. Ang ibibigay ko sa inyo ay pag-ibig ko, at ang iuutos ko lang sa inyo, kung paano ko kayo iniibig, ibigin nyo rin ang isa't isa. Yun. Para ka mapahinga. Kasi pag nag-iibigan ng mga tao, mapapahinga yung lagi mong sinusuri, lagi mong sinusukat at binabato, mapapahinga siya sa iyo. At ikaw din mapapahinga sa pagbabantay sa kapwa, sa paghahanap ng mali, sa panguusig, pareho kayong mapapahinga. Mark 6:31-32, subalit napakaraming taong dumarating at umaalis at hindi na nila makuhang kumain. Ito yung mga disipulo ni Jesus na nagpapagaling, nagpapakain, nagpapaginhawa ng mga tao. Kaya't sinabi ni Jesus sa mga alagad, magpunta tayo sa hindi mataong lugar upang makapagpahinga kayo ng kaunti. Umalis nga silang sakay ng isang bangka at nagpunta sa isang liblib na lugar. Nakita niyo ang pag-ibig ni Jesus? Binibigyan ka ng rest even from the ministry.
Hindi katulad ng maraming religious activities, religious leadership, na namatay ka na, nagdusa ka na, pero naglilingkod ka, so hindi balik ka ng mamatay. Hirap na hirap ka na, di balik ka ng mahirapan. Parang hindi mahalaga yung damdamin mo, hindi mahalaga yung kalagayan mo. Yung ang nanay mo nasa ospital, hindi ka makapagbantay dahil hindi ka pwedeng umabsent dahil teacher ka sa Sunday school. Yung ganun, oppressed ka na, pero hindi mo rin maipahalata dahil nagigilty kang feeling oppressed dahil iniisip mo, expectation ng Diyos yun, na kailangan kahit nagdurugo ka na, tuloy ka pa rin. No, si Jesus yung nagdurugo na, tuloy pa rin. Pero ginawa niya yon para hindi natin kailangan gawin yon kung tayo nagdurugo na. Para tayo mapahinga. Nakita niyo yung mga disciples, gumagawa ng mabuti, nagpapalaya sa mga masasamang espiritu, nagpapagaling ng mga sakit, nagbibigay ng payo. Pero sabi ni Jesus, iwan muna natin sila para mapahinga kayo. Hindi niya sabi, oy, ministry first, church first. Hindi yon. Sa niya, magpahinga rin kayo. Pero sabi niya, para mapahinga kayo ng kaunti. Kaunti, ha? Hindi naman yung sobrang habang pahinga na yan, hibernation na yan, katamaran na yan, pagpapabaya na. Pero yung meron kang emergency, meron kang need, o talagang ang damdamin mo, medyo ibang-iba, hindi ka nasa tamang lugar para mag-serve, edi magpahinga ka muna ng kaunti. Tapos para ka lang ma-restore at bumalik ka sa iyong ginagawa. Pero napakabait ni Jesus. Higit na mabait kaysa sa mga tao. Kaya siya dapat ang pamantayan, siya ang huwaran, at siya ang sukatan. John 14:27, sabi ni Jesus, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Huwag mabagabag ang inyong kalooban at huwag kayong matakot. Matakot saan? Sa Diyos. Lagi daw matakot ka sa Diyos, matakot ka sa Diyos. Kaya ang feeling ng mga tao sa Diyos, takot, hindi love. Kaya huwag kayong matakot. Alam niyo, panakot ng religion ng Diyos para mapasunod ng mga tao, para dumali ang pagdidisiplina, panakot ng panakot. Pero sabi, huwag kayong matakot. Huwag kayong matakot kay Moses. Huwag kayong matakot kay Satanas. At huwag kayong matakot sa Ama kasi hindi siya nakakatakot. Mapagmahal siya, maibigin. Marami kasing Kristiyano, hindi na talaga naiintindihan si Kristo at ang Ama sa langit. Kaya laging takot. Lagi ding nananakot. Alam niyo yung takot, nananakot. Para pare-pareho nila kayong takot. Hirap na hirap ka na sa buhay. Ang dami-dami mo ng problema. Pagdating mo sa church, puro pa mga impyerno, mga end of the world. Laging yun ang topic. Wala nang iba, yun na lang. Para ka matakot ng matakot. Ang sabi nga ng mga ni Jesus, sabi ng Ama sa langit, comfort my people. Yun ang utos. Love my people. Heal them. Hindi lagi mong tatakutin. And peace is only from the Jesus way of love. Ano pa isang dapat na effect ng Bible? Forgiveness, understanding, acceptance and appreciation ng mga kapwa-tao natin. Not rejection, not demonization of our fellow men and fellow women. Romans 14:1, tanggapin ninyo ang mahihina sa kanilang paniniwala at huwag makipagtalo sa kanya tungkol sa kanyang kuro-kuro. Sinusunod ba to ng mga Kristiyano? Sabi, iba ang kanyang pananaw, mahina ang kanyang pananaw sa tingin mo. Kasi sa tingin mo, yung sa'yo malakas, tanggapin mo. Huwag kayong magtalo. Kuro-kuro niya yun. Hayaan mo siya. Dahil kung yan ay gusto ituwid ng Diyos, edi itutuwid siya. Nakakausap naman siya ng Diyos. Ang business mo, mahalin siya. Hindi siya laging i-correct. Kaya tayo nagiging malupit sa isa't isa. Ang mission natin is to correct each other. Ang inuutos sa atin is to love each other. Siyempre may correction ka rin na dapat gawin, pero in a loving way. Patient. Kasi love is patient, love is kind. Pero yung nagkamali, ipupulpito mo, ipapahiya mo sa lahat, disiplinahin mo, tatanggalin mo sa ministry niya agad, sisipain nyo. I don't think Jesus would do that. Many Christians, even during the time of Jesus, did that. Pero hindi sila si Jesus, salamat na lang. Kaya nga, ang sukatan natin si Jesus eh. Kasi pagka si Paul nga may teaching pa, give those two people to Satan, pero may pinapabigay kay Satanas yung dalawa, iniligtas nga tayo ni Jesus kay Satanas. So I don't know. Tingnan natin kung yun ba ay napakaliteral na ibig sabihin o talagang
Ano ang konteksto? Anong kalagayan nila? Bakit ganun yung utos? Pero hindi ito yung may nagkakamali sa choir, may nagkakamali sa Sunday school, ibibigay mo na agad kay Satan. Kaya nga nagpunta yung tao sa church para mapunta kay Jesus Tapos ibibigay mo kay Satan dahil nagkakamali. Again, what kind of application will you do sa ganung klase mga verses na unkind ang magiging effect sa mga tao? Ano ba dapat effect ng Bible sa'yo? Di ba dapat kang bumabait? Hindi mo kailangan maging tagapagtanggol ng Diyos. Ang Diyos ang lumikha ng langit at lupa. Hindi niya kailangan ng defender. Hindi mo kailangan na laging ipagtanggol ang mga katuroan ng Diyos. Kaya niyang gawin yun kung gusto niya. Ang ipinagagawa sa atin is to love one another, not to judge each other. Romans 14:13, huwag na tayong humatol sa isa't isa. Huwag na tayo maging dahilan ng pagkatisod o pagkakasala ng ating mga kapatid. At yung pagkatisod na yan, hindi dahil sobra ka makasalanan, natisod tuloy sila sa iyo. Kasali din yung sobra kang banal-banalan, nakakatisod ka na rin. Nakakasakal ka na sa kapwa. Nakakapagpahirap ka na ng buhay ng kapwa. People come to church to find rest, to find peace, not judgment. Not judgment of fellow sinners anyway. Napakahalaga na ma-absorb natin yon. Romans 15:1, tayong malalakas sa paniniwala ay dapat tumulong sa mahihina at huwag ang pangsariling kasiyahan or imposing our self-righteousness, if I may add, huwag ang pansariling kasiyahan lamang ang ating isipin. Yung gustong-gusto mo na yung interpretation mo ma-apply sa buhay niya, gustong-gusto mo siyang maituwid, maitama. Sabi, hindi yan ang mission mo sa buhay. Dapat ay magkaroon tayo ng pagtulong at hindi pleasure natin, pleasure ng ating interpretation, ng ating doktrina, ng ating atupagin, kundi anong kailangan ng taong ito? Anong kalagayan niya ngayon? Kailangan ba siyang sermonan ngayon o kailangan lamang na tapik-tapikin at bigyan ng kaunting ginawa? Romans 15:7, kung paanong kayo'y malugod na tinanggap ni Kristo, tanggapin ninyo ang isa't isa upang mapapurihan ng Diyos. Paano ka ba tinanggap ni Jesus? Warts and all. Paano ba tayo tinanggap ni Jesus? Lahat ng ating mga kahinaan, kapintasan, karumihan, tinanggap niya. Hinugasan, nilinis, at tayo niyakap. Kahit na sa totoong buhay, patuloy pa rin tayo nagkakamali, patuloy pa rin niya tayong niyayakap, pinapatawad, minamahal. Sabing ganun, yun ang gawin nyo sa isa't isa. At dun lang kayo mapapahinga. Galatians 6:1-2, kung may isa sa inyo na mahulog sa pagkakasala, kayo'y pinapatubayan ng Espiritu, and if I may add, Espiritu ni Jesus, hindi ng Pharisee. Kayo'y pinapatubayan ng Espiritu ang magtuwid sa Kanya. Subalit gawin nyo iyon ng mahinahon. So mahinahon, banayad, maibigin, magalang, maging ang pagtutuwid. Hindi naman sinasabing huwag na tayo magtuwid sa isa't isa Pero dapat mahinahon, magalang, maibigin, at hindi impatient. Because love is patient. If it takes weeks, months, years, para isang tao ay maayos, let it take that way and that long. Kasi tayo man, taon na rin tayong inaayos ng Diyos, hindi pa rin naman tapos. Kung paano daw tayo tinatrato ni Jesus, kung paano tayo gumugustong itrato niya tayo, ganun din natin itrato ang iba. And remember what we should remember about people? Psalm 103:14, for He knows how we are formed. He remembers that we are dust. Alam ng Diyos na lumikha sa atin kung paano tayo nilikha, kasi siyang lumikha. Alam niyang may espiritu siya, perfect, pero may kasama alikabok, lupa, hindi perfect. So alam niya. At yun ang naalala niya. He remembers that we are dust. Kaya tayo napapatawad, kaya tayo namamahal. Parang kung magulang ka, alam mo yung anak mo halimbawa, ang hinahinang matuto, ang tagal-tagal na mag-follow ng instruction, you remember na nung bata pa siya, naihulog mo pala siya mula sa 3rd floor. No? So nabago kang ulo niya, so you remember that he is dust. Meron siyang naging kapansanan, so inaalala mo na lang. Kung 1 + 1, hindi niya masabing 2, you remember that he is dust. And God remembers that we are dust. Salamat na lang.
At yun din ang dapat nating alalahanin tungkol sa ating kapwa. Hindi, hoy, nagkamali ka. O nga pala, I remember, pareho lang tayong dust. So ayusin natin yan, magmahalan tayo, tuloy ang buhay. Dun lang may pahinga. Colossians 3:13-14, magpasensya kayo sa isa't isa, gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. At higit sa lahat, taglayin ninyo ang pagmamahalan na siyang nagbubuklod sa lahat sa ganap na pagkakaisa. Ang nagpapaisa ay pagmamahalan, hindi doctrine. Yung doctrine, nag-aaway-aaway yung mga tao sa doctrine may mga tao laging doctrine. Anong bunga nun? Away, makikipagtalo. Binasa na natin, huwag na kayo makipagtalo sa iba yung pananalig, may ibang interpretation, huwag kayo mag-away-away. Magpatawaran kayo. Kahit na sa palagay mo, mali siya, tama ka, magpatawad ka pa rin. Pero lalo na kung naisip mong baka ikaw yung mali at siya yung tama, di lalo ka naman dapat magpatawad sa kanya at sa iyong sarili. Sabihin ko nun, magkaisa kayo. At ang pagkakaisa ay nasa pagpapatawaran, hindi nasa pagtutuwid lagi, sa pagtuturo, sa pag-aaway-away sa mga doktrina. Kasi kahit sa Kristyanismo, ang daming doktrina on the same thing. Pagbabautismo lang nga, hindi maalaman kung anong gagawing form. Kung kailan babalik si Jesus, pre-trib, post-trib, mid-trib, hindi nagkakasundo ang mga Kristiyano. Sabi, alam niyo yung mga yan, magdi-divide lang kayo. Eto, tanong ko, minahal mo na ba yung kapwa mo? Nagmamahalan ba kayo? Yun ang pinakamahalagang tanong. Don't play God. Don't play judge. Don't play corrector of the universe. And you don't need to defend God or His truth. Kaya niyang gawin yun. Ano pang dapat na effect ng Bible? Appreciation and enjoyment of earthly life. Huwag ma-obsess sa end times. Huwag ma-obsess sa impyerno, sa pagwawakas ng daigdig, mala-Hollywood na style ng end of the world. Kasi sabi nga ni Jesus, ako nga hindi ko alam ba't ba inaalam nyo pa yan? Maging handa na lang kayo anytime. Ba't nyo laging pinoproblema? Kung hindi ka pa kinukuha ng Diyos sa mundo, dapat nandito ka pa. Maging enjoyable pa ang buhay mo at maging enjoyable ka sa iba. John 10:10, sabi ni Jesus, dumarating ang magnanakaw para lang magnakaw, pumatay at manira. Anong pinapatay? Sinisira, kalayaan, pahinga, kasiyahan na bigay ni Jesus. Yun ang ninanakaw. Paano nawawala ang ating mga kapahingahan? Through outright oppressive sinfulness. Kung ang tao talaga ay nabubuhay sa kasamaan, nawawala ang pahinga niya. Pero may isa pang magnanakaw ng pahinga through subtly oppressive religiosity. So yung isang taong namamayagpag sa kasalanan, pagod, pero yung tao ring sobrang sakal na sakal sa relihiyon, pagod din. Pareho lang sila. Pareho lang silang nananakawan. Kasi ang nananakaw sa kanila ay pahinga, kapayapaan, katahimikan, at siyang ibinibigay ni Jesus. So mayroong dalawang uri ng pandaraya. Yung dalin ka ng kaaway, lituhin ka para mamuhay ka sa sobrang talamak na kasamaan na nakakapagod, o kaya malito ka na sobra kang maging legalista, sobra kang maging relihiyoso to the point na umaasa ka sa iyong performance, sa pagsunod mo sa lahat ng mga batas, hindi ka rin napapahinga nun. Pareho lang kayong nananakawan. At sabi ni Jesus ay naparito ako upang mga tupa ay magkaroon ng buhay, buhay na masaganang lubos. Buhay saan? Dito sa lupa. Kaya nga siya nagpunta sa lupa para bigyan tayo ng buhay na masagana sa lupa. Kasi kung gusto niyang bigyan tayo ng buhay na masagana sa langit, hindi dapat kunin na tayo at doon na tayo sa langit managana. Again, nadadaya tayo na lagi ang iniisip end times and heaven. You have all the time for eternity, but you have only a few decades here on earth. And every year, every month, every week, every day is a gift from God. It is not a problem to be solved. It is a gift to be enjoyed. Ganun kabait ang Diyos. Kaya dapat masagana daw ang buhay. Sagana sa luwag, sa laya, sa pahinga, sa kasiyahan at kapayapaan. Hindi license to be evil, pero dapat maluwag, malaya sa paggawa ng lahat ng mabuti. Ang dapat na effect ng Bible, intellectual growth and personal fruitfulness.
Hindi pagkitid ng utak ang dapat nangyayari sa nagbabasa ng Bible. Dapat lumalawak ang pananaw, lalong rumurunong, nakabukas ang isip. Luke 2:52, si Jesus na to ha. Jesus grew in wisdom, mental growth, and stature, physical growth, in favor with God, spiritual growth, and man, social growth. A balanced growth. Dapat ang tao tulad ni Jesus, you grow mentally, physically, spiritually, socially. Lahat yun mahalaga. Hindi yung, nung nagbasa ka ng Bible, hindi ka na nakipag-socialize with anybody, humiwalay ka na sa lahat. Wala ka nang binasang ibang karunungan. Dapat lahat, kasi lahat ng karunungan galing sa Diyos. You don't need to protect the knowledge in the Bible away from other knowledges, even scientific knowledge. Because even the sciences and the laws of science were made by God. So kung tunay kang espiritual, maka-Diyos, maka-Jesus, scientific ka dapat. Because the natural laws were created by God, even before religious laws were made by men. And even if God gave religious laws, throughout time, men added, edited, redacted, twisted, distorted, enriched, impoverished those laws given by God. Kasi laging may mag-manipulate ng Word of God for their benefit. So, very reliable ang law of nature because God is the only undisputed author and maker of nature. Men made religions, ang dami-dami, but men cannot make nature. And even if you have to reconstitute nature, gamitin mo pa rin mga basic natural elements. So wala kang inimbento, nag-reconstitute ka lang, pinagsama mo ang asukal at gatas, nakagawa ka na kondensada, pero hindi ka gumawa nun kasi may asukal na, may gatas na hindi mo ginawa. Knowledge and wisdom should study, question, and engage tradition. Hindi dapat natatakot ang relihiyoso na usisain, tanungin, and even challenge religious teaching. Because truth will always win. Truth will always stand. Only ignorance and falsehood will be afraid of scrutiny. So hindi tayo dapat natatakot to engage doctrine. Magtanong, tama ba yan? Sinabi pa talaga ng Diyos yan? Utos ba talaga yan ng Diyos? Baka naman invento mo lang yan. Hindi ka dapat matatakot mga ganung mga tanong. Knowledge and wisdom should develop, change, and grow the mind. Hindi yung, nako, ito nang pinapaniwalaan ko, I believe in it, that settles it. Walang ganon. Ito paniniwala ko, may iba kang paniniwala, pag-usapan natin, tingnan natin. Because God will always win any argument and God will always stand the test. Yun lamang na sa dilim, yung mangmang, at yung kasinungalingan ang natatakot matanong. Question even your faith. Ito bang pinaniniwalaan ko tungkol sa ganito, yun nga ba yun? Baka naman namana ko lang to sa lola ko. Bakit hindi ko usisain? Kasi kung talagang yun, mananatiling yun. Pero kung sa pag-uusisa ko, inalaman ko hindi pala yun, edi I'm going to change my mind. Because only a fool does not change his mind. Even Romans 12:2 says, be changed by the renewing of your mind. Willing ka dapat magpalit-palit ng pananaw kasi yung pananaw ng bata, hindi kailangan maging pananaw mo ngayon na hindi ka na bata. Although kung napatunayan mo ngayon na mature ka, na tama na yung pananaw mo nung bata ka pa, edi ituloy mo ngayon. Pero paano kung naiba na yung pananaw mo, ay, bata lang pala ako noon. Sabi ni Paul, when I was a child, I thought like a child, I spoke like a child, I reasoned like a child. Now that I'm a man, I give up childish ways. And he's talking about spirituality there. Hindi tumampreso o patintero pinag-uusapan doon ang pagiging childlike or childish. Sabi niya, nung bata pa ako, isip bata kasi ako, kaya ganoon ako mag-isip. Kaya kahit yung mga teachings halimbawa ni Paul, meron kung minsan nasasabihin mo, ba't sabi ni Paul dito A, pero sabi niya doon sa iba B. Nag-grow na siya siguro nung kaya naging B na. Kasi nung A, yun ang pananalig niya, yun ang kanyang pananaw. Hindi naman siya, siyempre perfect, hindi naman siya Diyos. So, merong development din ng kanyang doctrinal interpretations, may development ng kanyang administration of the church. Nung bata pa siya, higpit-higpit, nung tumatanda na, lumuluwag-luwag. So, parang iba-iba, pero hindi. Kasi nagde-develop siya. And even Jesus developed. Jesus grew in wisdom. Ibig sabihin, hindi siya wise agad. He grew in wisdom and stature
in favor with God and man. Dumaan siya sa proseso ng human beings. Nag-develop, although grabe naman yung development, ibang klase. Kasi syempre, si Jesus naman yun. Pero siya rin nag-grow. So dapat tayo mag-grow. Kung ang pananaw mo sa isang bagay, 20 years ago, nung una ka nagbasa ng Bible, wala man lang naiba hanggang ngayon, dumaan ng 20 years, dalawa lang ang possibility niyan. 20 years ago, perfect na ang pananaw mo, kaya hindi na talaga dapat maiba. Or 20 years ang dumaan, wala ka naging development. So wala man lang naiba sa iyong isip. We should grow. We should not be afraid of growth. In spirituality, conservatism is not a virtue because conservatism means to conserve. What do you conserve? Yung pananaw mo nung bata ka pa lang, yung pananaw mo nung maliit pa yung utak mo, ngayong lumaki na, i-conserve mo pa yon? We must change from glory to glory. True spiritual growth entails change. And change demands departure from point A towards point B. And the change never stops. Because God is never finished working on each one of us. Kaya hindi napakalaking katangian na maging conservative, especially in spirituality. There is so much to know. What we know is little, what we do not know is immense. Sabi niya, no eyes have seen, no mind has conceived, no ear has heard what God has prepared for those who love Him. In other words, hindi mo na-imagine yun noon. Hindi mo rin ma-imagine ngayon. So dapat palaki ng palaki ang imagination mo. Palawak ng palawak ang iyong faith. Huwag yung, ayoko na magulo, ayoko nang malito. Walang ganun. Kasi ang lahat ng pagbabago ng isip, dumadaan muna sa pagkalito. Para ka makarating, halimbawa, sa Cebu, nandito ka sa Maynila, sasakay kang barko, dapat willing kang umalis sa pangpang ng Maynila, dumaan sa mga alon para ka makarating sa Cebu. At ganoon din ang karunungan, umaalis ka sa Maynila o sa Cebu, wherever, point A, dadaan ka sa mga alon-alon, mga gulo-gulo, hanggang makarating ka doon sa kabila. Ganoon din ang pag-aaral. Dumarating ka kumisa sa panahon na naguguluhan ka, naglilito ka, pero ituloy-tuloy mo yon para dumating ka doon sa conclusion. Pero yung ayaw mo nang makalog ka, ayaw mo nang malito, hindi ka naaalis kahit kailan kung saan ka nagsimula, you will never grow. Ano pang dapat effect ng Bible? Celebration of life and beauty. Kasama yan sa true spirituality. Hindi puro austerity, hindi puro simplicity, because God is God of beauty. And God is abundantly beautiful. Ecclesiastes 3:11, He has made everything beautiful in its time. So I saw that there is nothing better for a person than to enjoy their work because that is their lot. Ano yung dapat mo ma-enjoy sa work mo? Yung tatlong F. Form, function, and fruit of your work. Na-enjoy mo yung trabaho mismo. Na-enjoy mo yung pagkilos mo at pagkilos ng trabaho mo at ang bunga nun sa iyo at bunga nun sa iba. Na may ginagawa tayo, dapat hindi yung pwede na yan. Dapat, pwede pang gandahan. Hindi pa pwede yan. Yung pwede na yan, hindi yan dapat attitude ng mga godly people. Nung kinreate nga ang mundo, kinumpleto bago nagpahinga ang Diyos, hindi pwede na yan, tama na. Yung ganyan lang talaga yan. No, dapat hindi ganyan yan. Dapat mas mabuti pa. Pagbabago ng isip. Exodus 35:31-35. The Lord has made him a skilled craftsman who can create objects of art with gold, silver, bronze, stone, and wood. The Lord is urging him and Oholiab to teach others, and He has given them all kinds of artistic skills. Yung arts, yung refinement, yung beauty, lahat yan bigay ng Diyos. Kaya ang Diyos hindi lang nag-create ng sound, nakaka-create pa ng music. Hindi lang basta random ang mga color, may kasaysayan ng kulay, may saysay. May proportion, may symmetry, may function, ang lahat ng bagay sa paligid. Dapat maganda. Godly ka, ang effect dapat sa ng Bible, gumaganda ang iyong pananaw. Pinapaganda mo ang iyong kapaligiran at pati ang iyong sarili. Because God is God of beauty. Yung mga bulaklak, ang dami-daming kulay, yung mga isda, iba-ibang design.
May function yun, hindi lang yung dekorasyon, pero maganda. May symmetry, may balance. Ganun din dapat tayo sa ating buhay. 1 Chronicles 15:16, David then told the leaders to choose some Levites to sing and play music on small harps, other stringed instruments, and cymbals. So, si David and the temple during his time reportedly employed 10,000 musicians. Can you imagine? 10,000 musicians. Kung literal man yun o symbolic, isa pa rin ang ibig sabihin, pagkarami-rami. Pag nagkantahan sila, pag tumugtog sila, talaga namang nararamdaman mo ang luwalhati ng kalangitan through the arts. Because the arts transport us. Kaya mahalaga yung you get transported. Hindi may kumakanta, hindi ka natatransport into heaven, kundi dahil wala siya sa tono. Hindi niya sa ulo kinakanta niya, mali-mali ang letra. Paano ka matatransport? Napupilitan ka tuloy maging critic. Kaya dapat nakaka-transport. Kaya dapat quality. Ine-ensayo, ginagandahan, nire-refine sa lahat ng bahagi sa ating buhay. Kakain kang, ulam mo tuyo, tapos nakatumba-tumba dong, nakatumbalelong yung mga tuyo dun sa iyong lalagyan. Hindi mo lang gandahan, tabihan mo ng kamatis para kaganaan. Pagandahin ang buhay. Pagandahin ang conversation. Pagandahin ang takbo ng buhay. Effect dapat yan ng Bible. At isa pa, love for animals and the environment. Kaya likha ng Diyos sa mga yan dapat mapagmahal tayo. Ano ba ang first commandment? Akala nila nasa Exodus 20? No, nasa Genesis 2, 15-16. The Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to work it and take care of it. Yun ang first commandment. Alagaan mo ang planeta. Alagaan mo ang mga halaman, ang mga hayop. Proverbs 12:10, good people are kind to their animals, but a mean person is cruel to his animals or to her animals. Job 12:7-10, if you want to learn, then go and ask the wild animals and the birds, the flowers and the fish. Any of them can tell you what the Lord has done. Every living creature is in the hands of God. Tapos yung bahay ng mga isda, tatamakan mo ng basura, ng mga plastic. Anong klaseng tagapag-alaga ka ng environment? Yung mga bahay ng mga ibon, bahay ng mga hayop na gubat, susunugin mo, uubusin mo, ide-deforest mo, wala na sila matirhan. Anong klaseng tagapag-alaga ka ng garden? Basura mo, ikakalat mo sa ilog, sa kanal, para bumara, para bumaha. Anong klaseng pagiging anak yan ng Diyos? Dapat inaalagaan ng nature. It is high religion. Psalm 8:6-8, you let us rule over everything your hands have made, and you put it all under our power. The sheep and the cattle and every wild animal, the birds in the sky, the fish in the sea, and all oceans and creatures. Ipinabahala sa atin, hindi para natin apihin, sirain, kundi para natin arugain. Ang spiritual na tao, dapat environmentalist. Spiritual ka pala, dapat hindi lang langit ang mahal mo rin ang lupa, ang dagat, ang ilog, ang puno, ang lahat. And of course, marami pa dapat effect ang Bible. But for now, love for country. Maka-Diyos ka, dapat mahal mo ang iyong bansa. Simple lang ang tawag dyan, stewardship. Ano bang bansa ang binigay sa'yo? Di dapat yun ang alagaan mo. Mahalin mo. Bakit? Because the people of God are commanded to love and provide for family, for friends, for countrymen. How can you provide kung ang bansa mo naghihirap, nagdarahop, di mo kinakalinga? Tayo tinuruan to take care of the environment. And the immediate environment is our country. Pagmamahal sa bayan, stewardship are all necessary to carry out those mandates. Yan ang dapat effect ng Bible. Meron pa nga ako nakita isang church sa probinsya, tabi ng ilog. Kasi ko, ang ganda naman ng church na tabi ng ilog. Pagtingin ko sa likod ng church na ilog, nakatambak doon lahat ng basura nila. Ha? Church pa to ha? Sila talaga yung nagtatambak kasi may bakura naman sila. So obviously sila yung nagtambak. Nasa na yung utos na mahalin natin yung environment?
Anong effect dapat ng Bible sa atin? Yung tinatawag na katotohanan, kabutihan, kabaitan, kagandahan, kapahingahan, kapayapaan. At lahat ng ito posible lang when the whole Bible, when every part of the Bible is read, understood, interpreted, and applied through Jesus. Yan ang effect ng Bible dapat, Jesusness. Sa pagtingin sa langit, sa lupa, sa tao, sa hayop, sa halaman, how would Jesus take care of the planet, of the whole universe, everything that God had made? Patalabin natin ang Biblia sa ating buhay. Hindi lang alam natin bilang isang construct, bilang isang philosophy, isang doktrina. Tawagin natin itong pangalawang hinga. So, merong unang hinga. Saan naganap ang unang hinga? Genesis 2:7. Then the Lord God forms the man and breathed into his nostrils the breath of, let's say, mortal life, to clarify it from eternal life. And the man became a mortal living being. Whenever we quote scripture and we insert a parenthesis with the words inside them, those are suggested further understanding or interpretation of the word. They are not part of the original words. Kumbaga, suggested serving para lalo nating ma-appreciate yung nuances. So then the Lord God forms a man and breathed into his nostrils the breath of life, and the man became a living being. Nakakita na ba kayo ng bagong panganak na bata? Suspense eh. Kasi yan ay bubuhatin pati warik, hawak sa paa, tatampalin sa kanyang likuran, at kailangan siyang umiyak. Kailangan siyang huminga para ibig sabihin siya'y buhay. At napakalaking suspension. Tawagin natin yon na unang hinga. Yun ang unang hinga to receive mortal life. Kasi pagka hindi huminga, napaka mapanganib. Baka hindi magtuloy yung buhay na sana'y sinimulan nung siya isinilang. Tawagin natin ang pagtanggap ng hinga na yun na unang hinga. The breath in Genesis was the unang hinga. It was earthly life given to humans. Not yet the pangalawang hinga, the eternal life, na ibinigay ni Jesus after the resurrection. But don't ever think at this point that it was given only at the historical time after the resurrection, because the work of Jesus had always been retroactive. Ang pagpapakilala ay laging nasa sa panahon, sa lahat ng lugar, lahat ng dako, sa iba't ibang paraan. But that is another topic. Genesis 2:8-9. Now the Lord God had planted a garden in the east, in Eden, and there he put a man he had formed. And according to the story, many trees grew there, but there were two special trees. At ngayon, magbibilang tayo ng puno, tulad ng nagbibilang tayo ng hinga o hininga. In the middle of the garden were the tree of life and the tree of knowledge of good and evil. Tawagin natin silang dalawang puno, tree 1 and tree A, hindi tree 2. So, para hindi tayo malito, let's picture this in our minds. Tatlong puno. Kasi iikot ang kwento natin sa dalawang hinga at tatlong puno. Puno A, hindi puno 1, is the tree of the knowledge of good and evil. Yan yung may bungang hindi dapat kainin, ipinagbawal na makain. At dahil hindi yan ang main character ng kwento, hindi siya 1 or 2. Dahil dalawa lang mamaya, ang katumbas ng breath 1 and 2, itong punong ito tawagin nating A, just for convenience. So, anong tawag sa kanya? Lakasan nyo naman. Kunwari eager na eager kayo sumagot. Kunwari challenging yung sagot na mahirap sagutin. A. Okay? So, siya yung kinain ng dalawa. Ngayon, merong tree number 2, which is actually in our counting, tree 1. The tree of life.
The tree of eternal life, na dapat sana doon sila pipitas pero hindi sila doon pumitas, ang pinitas nila yung A, na-disqualify sila ito lang pumitas sa 3:1. Ngayon merong number 3 na tree. At yan yung cross. Why? Because in the New Testament, in the original Greek, they call it tree, not cross. The word cross, English translation lang yun. At yung mga naging translation into Latin, even into Tagalog na krus, galing sa English translations or the other non-Greek translations. Pero tatlong puno ang pinag-uusapan. Ang totoo, the history of humankind and redemption goes from 3 to 3. Yung tatlo lang na yan. So, 3A, the tree of knowledge of good and evil. Itapat natin sa kanya yung breath na unang hinga, na pang mortal life lang. And then you have 3, number 1, which is dapat for breath number 2, eternal life. Pero hindi nga dyan pumitas, kaya hindi nagkaroon ng eternal life, na-disqualify pa pumitas. Therefore, God sent Jesus. Napako sa 3, number 2. Para buksan uli ang daan sa 3, number 1 of eternal life at magkaroon ng breath number 2, the breath of life. Do we follow? Tatlo lang yan. Tandaan nyo, kasi magpapabalik-balik tayo dyan. Genesis 3, 6-7. When the woman saw that the fruit of the tree, when the woman saw that fruit, she was tempted. She took some and ate it. She also gave some to her husband who was with her, and he ate. Tandaan, kumain sila from 3A. Nagkagulo. Binabawal kasi yun eh. For whatever reason, bawal yun basta. Genesis 3:17-19, nung malaman na ang ginawa nila, to Adam, God said, because you listened to your wife and ate fruit from the tree, A, about which I commanded you, you must not eat from it. Cursed is the ground because of you. Human life becomes hardship. At maraming isinunod na description kung ano-ano yung hirap na yon. Sabi, cursed is the ground because of you until you return to the ground, meaning until you die. Since from it you were taken, for dust you are, and to dust you will return. Yung pag-return ng tao sa dust, yung kamatayan, ay hindi siya talaga direct na sinasabing, dahil kinain mo, naparusahan ka tuloy. Yun talaga ang nakatakda, kasi wala namang ibang nakatakda sa kanila eh. Isang breath lang yun eh, yung breath to have mortal life. Pero sana, kung sila ay pumitas dun sa eternal life tree, dapat magkaroon sila ng breath number 2, the breath to eternal life. Pero, na-disqualify sila dun sa tree number 1 dahil ang inatupag nila ay kainin yung bunga ng 3A. You follow? Dapat malinaw yung plot. Genesis 3:22-24, and the Lord God said, the man has now become like one of us, knowing good and evil. He must not be allowed to reach out his hand and take also, makapitas din, from the tree of life and eat and live forever. Sabi nila, the man is now in a fallen state. Disobedient stage, a disobedient kind of life. Hindi siya dapat mabuhay forever. Therefore, dapat ituloy yung original plan lang ng mortal life. Dust will return to dust. He will die. At hindi siya dapat mapayagang makapitas din sa tree number 1 kasi pumitas na nga siya sa 3A. Hindi dapat makapitas doon. So the Lord God banished him. Pinalaya sila sa Eden.
From the Garden of Eden, they were banished. He placed on the east side of the Garden of Eden, cherubim, anghel, and the flaming sword flashing back and forth to guard, to block the way to the tree of life. Pinalayas sila, pinalabas para malayo doon sa puno ng tree of life. Doon sa puno ng life for eternal breath. Hindi lang sapat yun, pinabantayan pa sa cherubim with a flaming sword, flashing back and forth. Walang papasok, walang lalapit sa tree of life. Now, eternal life is out of reach. Before the gulo, pwede sana. Humans were created mortal, yes, but with the tantalizing possibility to eat from the tree of life. Kasi hindi pa naman sila binabawalan. Pero merong sinabing, ito, huwag niyong gagawin. Pag kinain niyo yan, mamamatay kayo tulad ng nasa original plan lamang. Ibig sabihin, you will skip the possibility na makakain dyan sa tree of eternal life to receive the breath of life. There was this tantalizing possibility to share with never-ending life. Pero sabi, hindi na dapat mangyari yan. How can they be given eternal life in this kind of disobedient state? But because they ate from the forbidden tree of knowledge of good and evil, humans would now die according to original plan. Luke 23:33-46. Balik tayo sa puno, number 2. The tree, the cross at Golgotha. When they came to the place called Skull, they crucified him there. Now, Jesus was crucified on the cross, which is really called tree. 1 Peter 2:24, He himself bore our sins on the tree. And remember, this is tree number 2. Acts 5:30, the God of our fathers raised Jesus, whom you have killed by hanging him on a tree. Back to the cross, the other criminal said, Jesus, remember me when you come into your kingdom. Kingdom ang sinabi niya, ha? Jesus answered, I tell you, today you will be with me in paradise. But hindi niya sinabing in the kingdom. Because Jesus was referring to the Garden of Eden, where the tree of life became bawal puntahan. Now that Jesus in this tree of life, tree number 2, sabi nung naniniwala sa kanya, dalhin mo ko sa iyong kingdom. Sabi niya, ngayon din, dadaling kita sa paraiso. We will travel back in time to that Garden of Eden, where the tree of life was denied, and now through faith in me and represented by this cross, by this tree of life, I will take you to eternal life. You can now eat of the fruit of life. So sa pagsabi niya ng paradise, hindi lang niya pinag-usapan yung future na pupuntahan ng mga taong may buhay na walang hanggan, ibinilik sa past, kaya retroactive eh. At lahat ng mananalig kay Kristo, sa mensahe ng Diyos that were given in various forms and ways all throughout time, makakabalik sila doon sa eksena na yun sa paradise. In other words, madidelete yung kwento ng forbidden tree that brought death at mapupunta sila doon sa tree of life that brings life. Meanwhile, back to the crucifixion, darkness covers the land. The death of Jesus on the cross had cosmic effect, symbolized in the story by that darkness, by the lindol. Bumuka ang mga libingan, naglabasan ang mga bangkay doon at nabuhay na muli. It was so universal, so cosmic, so tectonic, that you would know that something of universal importance happened on the second tree on the cross. History is rewritten. Meron pang nangyari, the veil
closing off the Holy of Holies in the temple, is torn from top to bottom. The part of the temple called Holy of Holies that represented the presence of God was sealed off from the people by a very thick curtain that hung from ceiling to floor. Walang pumupunta doon. Kaisa-isang high priest lang once a year. Pag meron pa siyang mga mali, mamamatay siya bigla. So, nung namatay si Jesus, napilas ang kortinang ito mula taas hanggang baba. Ibig sabihin, wala nang harang patungo sa presensya ng Diyos who is eternal. In fact, very symbolic, yung anghel na humaharang sa pagpunta sa tree of life could very well symbolize that curtain, or they are one and the same. Natanggal yung anghel na nagbabawal, nabuksan yung kurtina, now grace is available. Eternal life becomes available through the work of Jesus. Jesus called out with a loud voice, "Father, into your hands I commit my spirit." When he had said this, he breathed his last. So mga puno at mga hinga actually, ang hinge ng kasaysayan of redemption. At the cross, actually called tree, it appears that death had won. John 21-18, matapos si Jesus ay nabuhay, early on the first day of the week, the tomb was found empty. Walang laman ang libingan. Now Mary stood outside, crying. Jesus said to her, "Mary." She turned toward him and cried out, "Teacher!" Jesus said, "Go to my brothers and tell them, I am ascending to my Father and your Father, my God and your God. Now we have become family. My Father is your Father, my God is your God. Where I'm going, you are going." Hindi na kayo babawalang lumapit sa Tree of Life. Hindi na kayo haharangang lumapit sa Holy of Holies. Now we are family because to those who believe in Jesus, He gave the right to become children of God. So Mary Magdalene went to the disciples. "I have seen the Lord." And she reports His message. In the upper room where the disciples hid in fear, John 20:22, Jesus came and breathed on them and said, "Receive the Holy Spirit." Ang pangalawang hinga. Yung unang hinga para sa mortal life, ang pangalawang hinga, eternal life, earned by Jesus for all who believe. Romans 8:11, God raised Jesus from the dead. The Spirit who raised Jesus will also give life to those in whom He lives. So ang Espiritong nagbigay buhay kay Jesus ay Espiritu yung magbibigay buhay din sa lahat ng nilalang na tinatahanan ng Espiritu ni Jesus. Unang hinga sa creation gives life on earth. Pangalawang hinga sa resurrection gives life in eternity. Dalawang hinga, dalawang puno. Ang ganda-ganda ng parallelism. John 10:10, I have come that they may have life and have it to the full. Hindi lang earthly life, kundi heavenly life din. Hindi lang heavenly life, kundi earthly life din. Yun ang ibig sabihin ng full life. Kaya si Jesus, hindi lang siya concerned about, may sakit po ako, magtiis ka, sa langit ka nalang bumawi. No, may sakit ka, pagagalingin na kita ngayon. Sabat po, kahit sabat pa. Kasi may sakit ka, you must have a full life. Pagagalingin na kita ngayon. Yun ang full life. Future, past, and present. Eternal. Yun ang effect ni Jesus. Kaya sabi niya,
today I will bring you to paradise. Not only to heaven, kasi yung concept ng heaven, parang future pa yun pag namatay ka na eh. Pero yung paradise, babalik ka pa sa past. Ire-rework, buburahin, ide-delete yung pagkakamali sa 3A para makalapit ka sa 3.1 through 3.2. Nagbibilang pa yung iba yata, 3 puno lang. 3 lang eh. 1 Corinthians 15:45, the first Adam became a living being, mortal. Dahil nga ang hinga sa kanya mortal. The last Adam, Jesus, became a life-giving spirit. He became an eternal life-giving spirit. So the whole concept here is eternal life. Eternal life, or the tantalizing prospect of having it in the Garden of Eden, was lost. But now, that tantalizing possibility becomes very, very, very doable again through the work of Jesus. But remember, may retroactive effect yan. Hindi lang yan doon sa historical time. But as I said, that's another story. So ang tunay na tanong, pag kinonsider mo ang mga punong ito at ang mga hinga na ito, isa lang talaga. How to receive eternal life? Kasi doon lang nagpaikot-ikot yung kwento sa eternal life that was lost and then regained. So paano magiging effective sa buhay natin yan? John 17:3, now this is eternal life, that they know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent. So in a nutshell, eternal life is in knowing the Father and the Son. Parang madaling sabihin, to know, to accept, to believe, to receive. Pero napaka-complex ng idea. It's very abstract, very philosophical, hindi madaling magagap, hindi madaling ma-methodize. But still, the idea is, know and believe in the Father as Jesus reveals Him. Importante yon. Not only to know the Father, but to know the Father as Jesus makes Him known. Kung paano siya ipinapakilala ng anak, doon dapat natin sa parang yun makilala ang Ama. Hindi sa ibang paraan, hindi sa ibang channel, hindi sa ibang media, kundi sa pamamaraan ng pagpapakilala ni Jesus. John 11:25, Jesus said to her, I am the resurrection and the life. The one who believes in me will live even though they die, beyond physical death, sa kabilang buhay. Those who believe in me will live beyond physical death, kahit mamatay ang katawan na yan, at mabubuhay sila maging sa kabilang buhay. So believe in Jesus, in His person, teachings, and deeds. John 1:12, yet to all who did receive Him, to those who believed in His name, He gave the right to become children of God. Therefore, to share in eternal life. Therefore, to eat from tree number 1. Pag naniwala ka kay Jesus, binibigyan ka ng karapatan na maging anak ng Diyos, to share in eternal life, therefore to eat from the tree which was forbidden, but now made available again. John 5:24, very truly I tell you, whoever hears my word and believes Him who sent me has eternal life. Pabalik-balik siya, believe me in the Father. They will not be judged, but has crossed over from death to life. Some find Jesus' words in John too abstract. Parang abstract painting, hindi laging madaling maintindihan. So Jesus Himself made them very practical. Matthew 19:16-22. A man came up to Jesus and asked, Teacher, what good thing must I do to get eternal life? Ang ganda ng tanong, the most important question. What should I do to get eternal life? What good thing should I do? Hindi niya sinabing,
what thought should I understand? What philosophy must I unearth? What religion should I join? What ritual must I do? Hindi yun ang tanong. Very practical para understandable and doable. What good thing must I do to get eternal life? Jesus replied, if you want to enter life, keep the commandments. Pero parang bugtong pa rin eh. Kasi ang daming commandments. Which ones? Sabi ng rich man, he inquired. And then Jesus replied, narrowing down the list almost to manual form. You shall not murder. You want to enter eternal life and you're asking what good things should you do to enter eternal life? Eto. You shall not murder. You shall not commit adultery. You shall not steal. You shall not give false testimony. Honor your father and mother and love your neighbor as yourself. Oh, mahirap pa ba yan maintindihan? Wala ka ng bugtong na sosolven, puzzle na lulutasin. Wala ka ng philosophy ng hahalukayin. Ayan na, manual na, step 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sabi niya, itong gawin mo, and you will have eternal life. Remember, si Jesus na nagsasabi nito, huwag na kayong mag-imbento ng ibang tatanungin o ibang hahanapin o ibang sagot. Si Jesus na yung sumagot. Huwag na kayong lalayo dito. Kung talaga naghahanap kayo ng eternal life. All this I have kept, the young man said. What do I still lack? Jesus answered, if you want to be perfect, go. Sell your possessions and give them to the poor, and you will have treasure in heaven. Then come, follow me. That's the highest point. Sabi ni Jesus, follow me. Don't only believe in what I say, but do what I do. What does Jesus do? He loves people. He heals the sick. He feeds the hungry. He accepts the outsiders. He forgives the fallen. He picks up those who are downtrodden. Sinasali niya mga puwera, ina-uplift niya yung mga kinakawawa ng iba, pinapakain niya mga gutom, pinapagaling niya may sakit. Sabi niya, follow me, do this, at ano mangyayari? And you will have the eternal life you are asking for. Hindi ritual, hindi formula prayer, hindi membership in any organization, hindi uniform, hindi damit, hindi set of beliefs, hindi statements of faith. Sabi ni Jesus, do this. At masasagot ang tanong mo, you will have eternal life. When the young man heard this, he went away sad because he had great wealth. Ang yaman ni sayang. Nalungkot siya, umalis. We don't know if he changed his mind somewhere along the line kasi hindi na isinama sa kwento. Pero sana, nagbago siya ng isip at naisip din niya yung siya ang nagtanong, siya yung sinagot, di sundin niya yung sagot. So how to have eternal life daw? Jesus answers, unfolds in 2 steps. Keep the commandments. Jesus listed. Nilista na, nilimit na, inilagay na lang doon sa doable. Huwag ka na mag-imbento ng iba kasi si Jesus na ang sumagot. Live a life of righteousness and love. Kasi pag kinuha mo yung common denominator na lahat ng sinabi ni Jesus na gawin, it boils down to loving people. Huwag kang magnakaw, huwag kang mandaya, huwag kang magtaksil sa iyong asawa, huwag kang magsinungaling, do not deceive people, honor your father and your mother. It really is about loving others. So in a nutshell, Jesus was saying, if you want to have eternal life, love people. Siyempre, kasama na yung love God, and love your fellow man. Then Jesus goes deeper. One thing you lack, come, follow me. In other words, gawin mo itong lahat ng sinasabi ko sa iyo. Pero mahirap itong sundin sa marami. Kaya kung minsan, hinahanap na lang natin yung mas madaling formula ng religion. Magsuot ng ganitong kwintas at meron ka ng eternal life. Magsuot ng ganitong kulay sa ganung araw. Magmiyembro dito, magmiyembro doon. Gumawa ng ganitong ritual. Pero hindi yun ang sagot ni Jesus.
Sabi niya, do this, love people, follow me in loving people. John 1:18, no one has seen God, but the one and only Son has made Him known. Walang tunay na nakakilala, nakakita sa Ama, kundi ang Anak. Kaya kung meron tayong sagot na kailangan, kay Jesus natin kunin, wag kung kani-kanino. Siya ang tunay na nakakaalam ng daan dahil siya ang daan. God's clearest communication is through the Son. Filter everything through Jesus para hindi ka maligaw. Acts 17:25, He Himself gives everyone life and breath and everything else. Earthly life is given but temporary, therefore it must be lived wisely. So dalawang life ang pinag-uusapan natin, earthly and eternal. Given by the mortal breath and the eternal life breath. Both lives are precious. At habang nandito ka pa sa earth, pahalagahan ang earthly life. Hindi ito lalampasan, hindi ito babaliwalain dahil gift ito ng Diyos. Follow Jesus. Leave the false shepherd. Leave darkness. Leave death. And follow Jesus unto life. You have received two breaths, dalawang hinga, dalawang hininga. Between the two breaths, we live. We have mortal life and we have eternal life and we have both those lives. Live between them well. Huwag kang maging extremist. Huwag doon ka lang sa mortal life, huwag ka lang doon sa eternal life. Live to the most, to the best, sa parehong realms. Sulitin ang earthly life. Huwag ubusin, sayangin sa worry, sa obsession with fear of death. Huwag ubusin sa otherworldliness. Heaven can wait. Ang haba-haba ng eternity. Hindi ka mauubusan yan. Huwag kang magkandara pa. At tupagin mo rin yung now. Kasi kung nandito ka pa, ibig sabihin gusto pa ng may likha na nandito ka. Huwag mong maliitin at baliwalain ang earthly life. Yung mayamang lalaki, sinabi sa kanya, go, sell your property, give them to the poor. Pero hindi lahat ng mayaman na mananampalataya sa Diyos ay inuutusan nun. Kaya lang inuutos sa kanya yon para ma-realize niya na, ay, akala ko lang pala sinusunod ko ang Diyos, pero may iba pala akong Diyos, itong pera ko. Kaya gustong patunayan yun eh. So, sige nga, ibenta mo nga lahat ng property mo kung talaga sumusunod ka. Malungkot siya, hindi niya ginawa. So, ibig sabihin, hindi totoong ginagawa niya lahat yung sinabi niyang ginagawa niya. Hindi niya talaga inuuna ang Diyos. Ngayon, kung mayaman ka at naniniwala, nananampalataya ka, pagbigay ka, mapag-ibigin ka sa kapwa, loving ka, hindi ka inuutusan na ibenta mo lahat. Minsan naman, ina-apply mo yan wrongly. Lalo nung ibang walang pera. O di ba, mayaman ka, kailangan bigay mo sa akin yan kasi mananampalataya ka. Okay, yung pauto dun, no? Hindi yun ang kwento. So, sulitin ang earthly life at sulitin din ang eternal life. Paano susulitin yan? Live it starting now. Ang eternal life ay hindi matapos kang mamatay sa lupa. Nung tinanggap mo si Jesus, pinaniwalaan at hiningahan ka na niya ng eternal life, nagsimula na ang eternal life mo. So, dalawang buhay ang binubuhay natin ngayon. Mortal and eternal, huwag pabayaan ni isa sa dalawa. But first, bago natin pakatiyakin na ini-enjoy natin at pinag-enjoy natin ang iba sa ating mortal life, tiyakin mo ng may eternal life na natanggap na ang pangalawang hinga. Dalawang puno, dalawang hinga, diyan lang umiinog ang ating buong redemption. Ang buong kahulugan ng buhay. I came that you might have life and have it to the full. Use your breath well. Huwag magsasayang ng sandali.
lalo huwag kakasaya ng chance to be good, to be kind, to be loving. Dahil yun ang sinabi ni Jesus, follow me. With every breath, minimize pain.